Ladies and gentlemen, good morning. Now we are here again in this very, very tragic incident, another tragic incident or another tragedy that has befallen on the Philippines. Talagang wala na tayong mas makuan. O sino pa yung magdedepensa diyan kay Bongbong Marcos? Mga puro mga walang kwentang ginagawa niya. Sabi nga ni Bishop Sescon ng Balanga, nung nagmimisa siya, nagwawali o nagsisermon sa Black Nazarene, bumaba na, halata na, tama na. Halata ka na, bibi, ayaw pa bumaba. Nakakahiya ka talaga. Alam mo, dapat, nag-uusap kami ni Attorney Bumbit Abad. Kinausap ko siya, sabi ko, sana, suportahan mo ako. Ang aking proposition ay tanggalin na ang immunity from suit ng presidente ng Pilipinas. Paano kung baliw ang presidente? Immune from suit pa rin. Kagaya nitong binaliw na tragedy. Baliw talaga to. Kabaliwan lang ito. Alam mo ito si Rason, alam niya na anytime at any given time, even in a small tick of a finger, magko-collapse na yung slope ng unprotected slope ng mga basura ng landfill na ginawa niya. Akalain mo saan ka ba makakita ng landfill? Nagbilambitin pataas. Dapat ang landfill nasa ilalim, nasa hukay, at doon ilalagay ang mga landfill. Hindi yun tapos may gilid na makakuan. May mga bundok sa gilid. Akalain mo bang ginawa dito? Walang bundok. Bundok, pinatong sa bundok. Anong klaseng kanyan? Rason. Mr. Rason, Mr. Enrique Rason. Baliw ka talaga. Mas baliw ka ba kay Kiko Barsaga? O tingnan mo, pakinggan natin yung sinabi ng bangag na to. Wala na magagawa to. Panay na lang ang gusto mo lang makakanta sa yung laging tawag, what's going on? And I get real high. What's going on? And I get real high. And what's going on? Yan. And I say, BBM, what's going on? Yan na lang ang paborito mo. Ibibigay na lang natin kay BBM yan. Magagalit na sa akin mga pro-BBM dito. At saka mga makadilaw na nagkumakampi kay BBM. At saka makaping na kumakampi kay BBM kagaya ni Ka-Insorik to. Continue. We offer our prayers for the souls. Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangao, Binaliw, Cebu City, last January 08. A search and... Naka-trip ka tayo, naka-hit ka. Bakit barangay ang tawag? Baranggaw tawag mo? Ano ka ba? Ulit. Again. Take two. Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangao, Binaliw, Cebu City, last January 08. As search and rescue operations continue, we offer our prayers for the souls of the departed and strength to their grieving families. Please, a moment's silence. For mercy for all the victims, na sana hindi na maulit yan sa mga bangag na ito. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate. Lagi ka sabi to ensure safety. Ilang mga tragedy na ba nangyari? Puro safety. Ang flood control mo, safety ba na panay sa standard? Tapos ito ngayon, sabi mo, imbestigan mo. Burial support
and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Paano mo nga imbestigahan yan? Aber nga, paano mo imbestigahan yan? Ang culprit, ang boss mo eh. Kung sino-ino pa. Kayo, ang boss ko. Ikaw naman si Rason, ang boss mo. Tingnan natin. Ito po, si Rason, ang may-ari at nagpapatakbo ng Binaliw Landfill. Ang bayad ng Cebu City sa kanya kada taon ay 400 million para lang sa landfill na yan. Putsang ina. Paano na ngayon yan? Ito, si Rason, Enrique Rason, na nagsampa ng kasong libel laban kay ultra-bilyonaryo, laban kay Kiko Barsaga. Ito yung tao na he belongs in another kind of institution, not Congress. Sabi niya. Sino sabi? Siya nasabi ni Enrique Rason kay Kiko Barsaga. Ikaw naman, you belong to where? Binaliw? Si Kiko baliw. Ikaw naman, binaliw. Grabe to So, yan po. PBM, paano mo imbestigahan yan? Sige nga, tell me how. Ito po ang kasalanan mo. Kung imbestigahan mo yan, ang kasong isasampa laban kay Enrique Rason ay multiple homicide. Sa ngayon, 32 ng patay. 32 homicide na. Okay. 32 na Cebuano pinatay mo. May mga pangarap pa nag-abroad, iba mga may asawa, mga anak na umiyak. Ito tingnan ninyo yung tingnan ninyo yung pagkagawa ng landfill. Hindi ka ba magka-rebuilde diyan? Ito yung after, ito yung before. Tingnan mo. Walang protection sa sides, sa slopes. At kung walang protection, iba ang takbo, mahuhulog yan. Kunting basa lang ng ulan yan, hulog yung nakita niyo mga building sa baba? Yan ang tinabunan, ito na yun. Paano kasi? Patong na kayo ng patong ng basura dito. Dapat, dilagyan mo muna ng harang sa gilid parang rice terraces para hindi mahulog. At saka dito dapat sa gitna kayo naglagay o naghulog. Hindi doon sa gilid ng gilid. Dapat hindi nyo na pinataasan ito. Yung landfill dyan sa taas ng bundok, kundi mahuhulog lang yan. Walang protection. Hindi natural ang slope niya. Alam ng mga engineers nyo dyan na pag hindi natural na slope ng lupa, ay delikado talaga. Kahit yung lupa, yung natural slope ng lupa, 45 degrees. Hindi ito pwede sa 45 degrees. Kailangan to mga 30 degrees lang. O di kaya mga 20 degrees lang. Grabe. Pinagkikitaan mo yung Cebu City, tapos ganun ang gagawin mo sa Cebu? Rason? Pinatay mo mga Cebuano. Sa ngayon po, 32 na po ang patay. Mayroon pang ibang missing, mga 5. At gusto niyo makilala kung sino mga namatay? Ipakita ko sa inyo may mga missing pa habang sa nilabas itong litratong ito. Saan ba yung mga litrato na yung mga missing? At dapat parusahan din dito si Parusahan din dito si Vince Dizon. Ito muna, ipakita natin si Vince Dizon. Siya nag-assure, siya nag-manage niyan. Mag-resign nga na Vince Dizon.
Yan po si Vince Dizon, tingnan nyo. Oh. Ang sinabi dito, lalong uminit ang isyu sa Binaliw Landfill collapse matapos lumabas ng operator nitong Prime Integrated Waste Solutions Incorporated ay pagmamayari ng bilyonaryong si Enrique Razon at iniugnay sa pamamahala sa ilalim ng DPWH Secretary Vince Dizon. Hanggang Enero 15, umabot na sa 32 na ngayon po patay at 14 na nawawala. Gumuho ang landfill noong Enero 8 na nagbaon ng mga maggagawa sa tuni-tuniladang basura at bakal. Ayon sa DNR, pangunahing sanhi ng trahedya ang sobrang taas ng landfill hanggang 30. Sobrang taas, walang protection. Tuloy-tuloy na malakas na ulan at mahinang drainage, kaya agad pinasara ang pasilidad sa pamamagitan ng cease and desist order. Hanggang tuloy ang search and rescue, nakatutok ang publiko sa pananagutan ng PIWS at sa papel ni Vince Dizon, lalo't may naunang reklamo at babala na umanong binaliwala. Kasabay nito, lumala ang krisis sa basura ng Metro Cebu dahil sa pagsasara ng pangunahing tapunan. O yan, si ultra-bilyonaryo Enrique Razon at saka si Vince Dizon. Binaliw Landfill Tragedy, kumpanyang pagmamayari ni Enrique Razon. Minamanage ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yan po ang nakikita ninyo. Ito, may pinalabas na artikulo yung Sunstar. So anyway, ang ating hanapin sa dito ngayon ay nais ko makita ninyo ang litrato ng mga missing. Ito po yung mga missing. Pakidasal na lang po sa kanila na yung iba matatagpo masana na buhay. Kinipod sila. Pagkitanaw day, basig na amoy kaila dire, baka may nakakilala kayo dito. Yang may mga aro, yan po missing na mga empleyado ng landfill. Nakita ninyo? Tingnan ninyo, baka may kakilala kayo dyan. So ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit homicide ang kaso. 32 counts pa lang sa ngayon. Homicide ang kaso ni Razon. Homicide sapagkat may pinatay siya. At ang pagpatay na yan ay hindi po dahil sa hindi pag-iingat. Alam na kasi niya na napakataas na ng basura ang patong at magkukulaps na yun. Tinuloy pa rin niya. Ibig sabihin, sinadya niya, may deliberate intention siya na hindi natataasan-taasan pa niya basura. May deliberate intention. Kung may deliberateness, so walang tinatawag na recklessness. Kung may deliberateness, homicide po yan. Kaya dapat parusahan ng kasong homicide na multi-homicide si Razon. At dapat may command responsibility din ito sa DPWH at saka sa kay Bongbong Marcos. Kasi ang nag-aprobahan ng landfill ay DNR. So DNR may mga dapat ikukulong din yung DNR secretary dito. Bakit walang audio? Wala bang audio? Hello? Hello, may audio ah. So, yun na po ang aking gusto malaman sa inyo.
Okay, sandali lang ha. Okay, ulitin ko lang ito. Baka sabi niyo, may baka sinasabi na wala akong audio. So, ito po yung makikita niyo sa litrato. Ito po yung ito po yung missing hanggang sa ngayon. Kawawa naman sila. So, mag-shoutout na lang po ako ngayon at tatalakay na ako sa sunod na topic. Sa iyo walang audio? May audio sa aking kapatid. May audio sila, yung iba wala. May ibig sabihin pag wala pong audio, mahina pong internet, ibig ko sabihin. Walang audio pero may kabila mong vlog Ano ba ibig sabihin? Tesigan natin. Hello. Meron din naman sa iba. Hindi ko maintindihan kung bakit sa iba walang sounds. Pero sa iba, sa kabila mong vlog, wala dito, mayroon. Okay, anyway, I cannot understand it. So anyway, iyan lang naman ang gusto ko mangyari. Ipakita ko lang na, una, ang topic natin ay hindi pwede sasabihin ni Bongbong Marcos na ipaimbestiga niya kung sino ang mga may kasalanan. Ang problema po dito, ang pinaka number 1 na may kasalanan ay si Enrique Rason na kanyang boss. So ito po ang rason kung bakit dapat parusahan si Rason ng homicide, multiple homicide. Tingnan yung before. Ipalagay natin ang before. Yung before, ibig sabihin po, hindi pa na-collapse. Yan po, hindi pa nag-collapse. Yan napakataas na ng landfill. Pinatong nila, tapos umasa sila pag pinatungan ng pison, akala nila ay hindi na mahulog. Dapat sa gilid, papunta doon sa baba, dapat may mga protection, parang sistema ng rice terraces ang ginawa sana nila. O di kaya, hindi nila pinatasan, hinulog nila ito sa kabila. Masyadong masyadong risk go to. Sino kayo makasalanan nito? Di si Enrique Rason. So, ina po ang aking habol dito. Ito po yung ultra-billionaire na nagsampa ng libel kay Kiko Barsaga na baliw ko na si Kiko. Siya naman binaliw. Binaliw ng Cebu. Ay, nako, si Rason talaga. Wala kang rason. Ayan. Ayan si Rason, na walang rason. Okay. So, siguro sa ngayon, ipakita ko sa inyo kaya muna yung yung footage ng CCTV nang bumagsak nang bumagsak yung landfill. Ayan po, tingnan nyo. Yan, tingnan nyo. Ulitin ko lang. Ayan, wala pa ha. Tapos kampante mga trabahante Walang kamalay-malay mga trabahante. Biglang ito may nakatakbo pang isa. Kaya maraming namatay dahil doon. Kabawa naman. So, yan po ang pinakita ko lang sa inyo, yung isang insidente ng nakuha ng CCTV. Ay, buhay. Paano ng buhay sa atin? Ito pakita ko sa mga hindi pa nakakita kung paano nakuha ng isang trabahante ang paghugmo. Pagguho pala, hindi paghugmo. Paghugmo, salitang Bisaya kasi pasensya na kayo. Yan. Awa na mo!
Patay sila. Hala. Patay sila. Patay. Yawa. Awa na mo! Nakita nyo na? Hala. Patay sila. Hala. Patay sila. Patay. Yawa. Awa na mo! Yan. Hala. Patay sila. Hala. Patay sila. Patay. Yawa. Awa na mo! Hala. Patay sila. Hala. Patay sila. Kaya Patay. ang hinihiling Yawa. namin, Blue Ribbon Committee. Imbestigahan mo na to, Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, kasunod, isama mo na to sa investigasyon. Yan. Ping Lacson, andyan yung mga tarantado katabi mo. Ayan, sa taas si Mr. Bean ng Pilipinas. Si Rason, si baba mo. O si El Villaperte na corrupt din, andyan. Yan ang mga octopus ng Pilipinas. Hanggang dyan lang muna tayo. At shout out na lang ako kay BBS Las Vegas. Kaya naman pala nag-ingay si Kong Bamiao. Palpak ang audio dito. Palpak bang audio sa'yo? Hindi ko alam kung bakit palpak audio sa'yo. Las Vegas, Dennis Kausing, may iba siya, may sound sa iba. So, Teacher's Pet TV. Carlito Martinez, Andrea Guico, Maya Paabak. So, paki-reply mo, mag-watch ka na lang ng reply BBS Las Vegas. Yung reply na lang bantayan niyo po. Okay, Dennis Kausing, Tech Avenue, binenta na nga yung kaluluwa niya sa demonyo para makapunta sa palasyo. Ayun. Bernard Magtibay. Okay, Bernard, how are you? Looking at your boss and Okay, hanggang dito na lang po tayo at antayin niyo po, may bago pa kasunod akong vlog, may kasunod.